Magandang umaga Pi. Ngayong araw ay maaga pala ako gumising kasi ngayon ay off ko. Mabuti na lang nauto ko yung amo kong Pogi. Pumayag naman. Pagkagising ko nga ay nagdasal muna pasalamat sa taas at maayos yung tulog at nakapagpahinga ng maayos. At naligo na nga ako at bumihis na rin kasi isa sa dahilan kung ba't may off ko ngayon ay magkikita pala kami ngayon ng auntie ko sa Rotterdam. Nagsabi kasi siya na ipapasyal niya daw ako sa Netherlands at kasama niya pala yung asawa niya magsusando sa akin. Sabi ko nga sa auntie ko ay nahihiya ako, sabi niya okay lang daw kaya, pinatay ko muna yung hiya ko, balik ko na lang pagtapos namin gumala. At after ko nga bumihis ay umakyat muna ako sa open deck at sumilip kung nakadock na ba yung barko at paglabas ko nga ay hindi pa rin nakadock pero malapit-lapit na rin mga ilang sandali ay nakarating na rin kami sa terminal cruise ng Rotterdam. At maya-maya nga nag-message na yung auntie ko na nasa labas na daw sila ng barko. Sinilip ko nga ulit sila at nakita ko nga sila dun sa baba ng barko na nagkuha-kuha ng litrato. Kumaway-kaway nga ako sa kanila pero hindi nila ako napansin. Sumigaw nga ako para marinig nila at narinig nga nila maya-maya ay bumukas na yung barko at pwede na makalabas. Bumaba na nga ako at lumabas na ng barko. Paglabas ko nga ay naglakad pa ako ng mga 5 minuto para hanapin yung auntie ko at kanyang asawa. At finally nagkita na nga kami pero di ko na nakunan ng video kasi nahiya na ako. Siguro mga 5 taon din hindi kami nagkikita ng auntie kasi pag umuwi siya doon sa amin lugar hindi na kami nagkikita dahil siguro nasa trabaho na din ako at ang swerte nga ako dito pa kami nagkita sa Rotterdam. At iyon nga dito na kami sa sasakyan nila. Sabi nga ng auntie ko ay pupunta kami sa Kinderdijk Museum of Molen. Kalahating oras nga din yung biyahe namin at nakarating na kami sa lugar. At pagdating nga namin doon may kainan din ng breakfast at kumain nga muna kami. Nahiya nga ako sa kanila, sabi may cash din ako dito, sabi ng asawa ni auntie ay siya na lang daw magbabayad kaya maraming salamat po. At after nga namin kumain ay nagyaya na nga si auntie. Akala ko nga ay sasama yung asawa ni auntie papasok doon sa area pero hindi niya pala kaya maglakad ng malayo kasi sa katawan, at madali siyang mapagod. May entrance nga pala pumasok sa lugar, siguro €1 per tao. At salamat ulit sa inyo dahil pinaranas nyo ako ng ganito sa buong buhay ko. At nakarating na nga kami sa area kung saan makikita namin yung malaking LEC at pagpasok nga namin sa loob makikita mo dun parang bahay na din siya sa loob. Makikita mo dun may lamesa, may isang TV, may isang tulugan din at sabi ni auntie yung history ng Molen na yan ay may gawaan ng tinapay sa loob at yung lugar parang familiar na rin yung ganitong parang may movie ito. Di ko na maalala kung anong title ng movie. Balak pa nga sana namin sumakay ng bangka, naghintay na kami sa area kung saan humihinto yung bangka. Matagal nga kami naghintay ng bangka at parang wala silang balak huminto sa amin, akala siguro nila wala kaming pangbayad. At napagod na nga si auntie kakahintay at nagdesisyon na lang kami na bumalik na lang kasi gusto na rin ni auntie mag-CR at napagod na rin siya kakalibot ng area. Pabalik namin ay bumili na nga lang ako ng magnet at nagulat din ako na kumo-collect din si auntie ng magnet kaya ako na lang nagbayad sa kanya para makabawi man lang kahit papaano. At umalis na nga kami sa lugar para ihatid na rin nila ako sa barko at nagkwekwentuhan lang kami sa loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang daan pabalik ng barko.
At di na ako naka-video pagdating ko sa barko kasi malapit ng umulan. Maraming salamat Auntie sa lahat, sana mapanood mong video na ito. At dito na lang natatapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood.